Okay guys, welcome sa aking YouTube channel. Maraming nagtatanong paano maging welder fitter sa barko. Well, based on my experience lang, nag-training ako ng welding sa TESDA way back 2008. At yun ang naging daan para ako'y makapagsimula ng aking karera dito sa pagwe-welding. At awa ng Diyos, ako'y nagkaroon ng mga maraming oportunidad na maraming dumating sa akin oportunidad bilang isang welder. Kahit na ako'y nooy baguan lang, sinikap ko talaga na pag-aralang mabuti at intindihin kung ano nga ba yung merong mga pagkakataon na alam kong magtutulong sa akin sa buhay ko. Bilang isang tatay din ng pamilya, sinikap ko talaga na magamit ang pagwe-welding sa pagunlad ng aking sarili para sa aking pamilya. Well, share ko lang sa inyo mga kabakal, no? After ko na mag-training ng welding, nagkaroon ako ng mga 2 to 3 jobs na karanasan sa labas, fabrication, nandiyan yung mga fabrication industry. Helper din ako, syempre. Dahil tayo din nagsisimula sa pagiging helper. Tsagain nyo lang, magiging welder din kayo. Dahil nandun na yun nakaplastada na yun dun. Well, after nung mga severals na experience ko na naranasan, parang naiiyak pa no? Well, seryoso, gusto ko rin makatulong sa lahat ng mga welder na nag-aasam na maging makasampa sa barko, maging welder sa barko. Well, ang trabaho nga pala sa barko, mamaya di-discuss ko sa inyo. Talagang yung sinasabi nga nilang jack of all trades, nandun na. Well, balik tayo sa topic kung paano maging welder sa barko. Welder fitter, number 1 oiler sa barko. Mga ano yan, mabibigat yan sa makina. Okay. Ang una nating isi-secure kung gusto natin na tayo makapag-welder sa barko, no? Welder na tayo sa lupa, gusto mo mag-welder sa barko. Ibang ano rin kasi yun, ibang mga papeles ang kailangan natin. Bukod sa mga NC2 nyo, yung mga DNV, Lloyd's Register Certificate na 6G, ano yan, medyo mabibigat na mga welder ang nakakakuwanan. Sinerte lang tayo at yun nga, nagkaroon ako ng mga karanasan at isang blessings talaga na nakapagtrabaho ko sa kumpanya na yun. Doon ko nahasa talaga yung skills ko sa paghihinang. Well, ang una ko sinecure nung nalaman ko yung pwede pala ako maging welder sa barko, no? Kumuha ako ng NBI ko, certificate. Kumuha ako ng training na tinatawag nila dati na BST. Pero ngayon, BT na lang yon. Well, pakita ko sa inyo yung dalawang certificate na kailangan yung gawin para makakuha kayo ng BT na ano to, papa-COP mo pa to sa marina. Pero bago ka mapag-COP, kailangan mo munang kumuha ng training, which is yung una kong kinuha is a basic training. Dalawa nang napapaloob doon, yung refresher. Yung sa BT, andun na yung lahat ng basic training sa pagbabarko. Tapos kung kayo magre-renew lang, yun yung refresher, tsaka yung updating lang. Well, ito yung certificate natin, no? Okay. Ito yung una kong kinuha na training. Actually, renew na to. Yung inyo lang kailangan, no? Kukuha kayo ng BT course. Tapos, pag may BT course na kayo, ipapa-COP ninyo yan sa marina. Yan. Papa-COP nyo yan sa marina. Then, after ng BT, kailangan nyo rin i-secure yung tinatawag nila na kung tanker ang masasampahan mo, no? Kasi iba-iba rin ng tanker. May LNG, LPG,
Meron diyang oil and cargo. Kaya dapat alam ninyo kung anong barko yung tatargetin ninyo. Kung anong klaseng mga kargadang meron sila dahil iba-ibang training yan kung sa tanker vessel, no? Okay. Ang akin kasi sa oil and gas. So kumuha ako ng BTOC, Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations. So kumuha ako nan sa ayan. Ito yung una ko. Para makakuha ka ng kurso na yan, ipapa mo yan, ipapa COP mo rin yan sa Marina, no? So kuha ka ng BTOC, tapos ipapa COP mo yan sa Marina. Yan yung COP, Certificate of Proficiency. Okay. Pag nakakuha ka na secure mo na yan, may isa pang papakuha sa'yo. Dalawang training na yung sinasabi ko, no? Guys, pag tanker pala, kailangan nyo kumuha ng GTF, General Tanker Familiarization. Tsaka, Shore Base Firefighting. Yan, kapag kaya na nakuha nyo na yung training na yan, pwede na kayo kumuha ng pa-COP nyo na yung kasabay yung BTOC nyo. Okay. Dahil nga sa engine ako, no. Pero guys, i-share ko lang din sa inyo, no. Bago ako naging welder fitter, number 1 oiler sa barko, nagsimula ako bilang isang messman. Tama. Nag-messman ako ng isang kontrata ko. Actually, mess boy. Nag-mess boy ako. Mess boy, isang kontrata. Tapos tinaga ko lang kapag oras ng pahinga ko, alauna hanggang alas 3, break yun sa gali, eh. So nakiusap ako kay kapitan, kay chief engineer, na baka pwede akong makapag-familiarize sa makina dahil pangarap ko talaga maging welder, maging fitter. Welder na ako, nag-mess boy pa ako, tapos yun nga kasi yung hangarin ko talaga maging fitter ako. So awa ng Diyos, pumayag sila na familiarize ako. At maraming salamat sa mga kapwa ko Pilipino na naging gabay at nagturo sa akin para tumibay ako at magpatuloy sa hangarin ko dahil alam kong mahirap yung pagbabarko. Maraming salamat kay Mayor, kay Peter. Si Peter yung talagang nagbigay sa akin ng lakas loob na sige, kaya ko yan. Well, after nun, no, isang kontrata ko, nag-mess boy ako, na-promote ako messman. Next contract, na-aprobahan yung promotion ko, naging wiper ako. Then the next contract, na-promote ako, naging oiler ako. Then the next contract again, awa ng Diyos, nakuha ko yung break, nakapag-fitter ako. Kaya ito tayo ngayon mga kabaka. Kaya gusto ko lang i-share yung aking karanasan. Well, the next training pala, balik tayo sa topic. The next training, kailangan kumuha ka ng engine room watchkeeping course. Kunin mo yung course na yan, tapos ipapano mo rin yan. Papasiupoy mo siya sa Marina. Ayan yan. Marine Engineering Level Support. Ratings forming part of engine room watchkeeping, engineering watchkeeping. Okay. After nun, meron pang trainings na kailangan din. Pakukunin kayo ng SDSD, Ship Security Awareness Training and Seafarers with Designated Security Duties. Well, kailangan nyo to talaga dahil dati walang ganito, pero ngayon implemented na tong kurso na to. Matagal na. Tagal lang meron nito. Kakailanganin nyo to mga kabakal. Well, aside from welding, mga kabakal, sa barko, share ko lang, no. Hindi lang tayo welder. Mekaniko tayo, alalay tayo ng mga engineer, duty tayo. May mga kumpanya na hindi na nagjo-duty yung mga welder fitter. Pero dito sa company ko ngayon, nag-watchkeeping din ako dahil 3 lang kami. Si wiper, si oiler. Maswerte ka kung 2 wiper,
isang oiler o dalawang oiler, isang wiper dahil hindi ka na-duty. Pero dahil nga ganun, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo rin mag-watch keeping. Maraming nagre-reklamo na mga welder fitter na bakit daw sila duty, hindi nila alam yun. Well, nasa sayo na yun paano mo pag-aaralan, paano ka adjust sa sitwasyon na meron ka ngayon. Siyempre, kailangan lang magtiis, magtiyaga para ayos, diba? Then, kumuha ako ng training din. Nag-training din ako ng Don Bosco. Marami ako natutunan sa Don Bosco. Shoutout sa Don Bosco, baka naman. Joke lang. Well, maraming salamat sa kaalaman na nalaman ko, natutunan ko. At syempre, yan ay magagamit natin sa ating pag-asenso sa buhay. Kailangan lang alam natin yung ating layunin, yung purpose natin, ba't tayo nandito. Okay guys, sana nakatulong yung mga na-share ko sa inyo, no? Sa mga welder dyan, Peter, na gusto makapagbarko, yun yung mga kailangan. Siyempre kailangan may passport ka. Well, yung para makakuha ka ng SIRB o Seaman's Book na sinasabi nila, ang kailangan lang doon NBI, tsaka may training ka ng basic training. Yun yung BST dati, basic training na ngayon. Pag meron ka na ng dalawa na yon, okay na yun. Punta ka na ng marina, pa-schedule ka online, makakakuha ka na ng SIRB. Okay, guys, maraming salamat. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe. Click the button na all na lang para pag may mga updated video ako, mapapanood ninyo at notify kayo. Bubulol pa no? Lamig kasi rito. Okay guys, maraming salamat mga kabakal. God bless.